Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mercy Amri po Japan, Tawan Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong 16 to 30 of June. Maraming salamat muna sa lahat ng aking new subscriber ko sa watcher at sa mga bagong pasok yan. Welcome na welcome sa bahay ni Ate Aymin. Okay, Aquarius, tuloy na natin ang ating portal. Okay, di ba? Na-explain ko na yung 1 to 15. Kamusta ang inyong 1 to 15? Siyempre, meron tayong June 17. Mars enter into Virgo. Ito yung mga araw na need to be organized, no? About sa mga kinakain mo, sa health, sa work, sa routine, activity. Good plan make you good outcome. Kailangan maging organized kayo. And we have the 20 of June, summer solstice. Teka lang, ayusin ko lang. Ito yung mga new emotional cycle begin. Yan, magkakaroon na kayo ng mga ganyan. May mga bagay na like mo nang umpisahan gawin. You want to channeling yourself. Magkakaroon ka na ng parang thinking for setting na mga new intention like sa family mo, sa relationship, sa self, ganyan. Sa iba sa inyo, magkakaroon na kayo o makapag-iisip na kayo ng mga ganung bagay. Or need, kasi ito yung mga bagay na the best kasi June is a cleansing or may mga bagay na need to leave behind, mga ganyan. Or we have the 22 of June, Mars in Virgo. Sextile Jupiter in Cancer. Take it action and win. Be in it to win. Kailangan palalunan mo, no? Kung ano yung mga bagay na setting intention mo, ano yung mga bagay na gusto mong aksyonan, ipanalo mo yon, pilitin mo pagwagian yung mga bagay na like mong pagwagian, no? Siyempre, let meet effort. Bigyan mo ng effort, syempre. Kapag may mga opportunity na darating, mag-go ka. Say yes on this day with the June 22. No? Mag-say yes ka. Alam mo, may dumating na opportunity. O, gusto mo ba mag-apply ng trabaho? O, gusto mo pumunta dito? Mag-charity tayo? Mag-go ka kasi the blessing is coming sa'yo. No? Kung ano mang situation o ano mang opportunity na darating sa'yo, mag-go ka. No? Isa yun sa makakatulong sa'yo. We have the June 25. Ito na yung new moon in Cancer. New moon is a fresh start or a fresh start for healing. Ito na yung kung may mga natitira pang di pa re-resolbahan, it's time to heal, cut the cord, let it go, leave behind, clear the space. No? Kasi why? Para pumasok ang mga bagong blessing o parating na biyaya sa inyo. Meron tayong 26 of June, Mercury enter Leo. Ito yung magkakaroon ka ng pagiging bold when it comes sa communication mo, you speak the truth, yung sarili mo. Ito yung mga tayo na magkakaroon ka ng lakas ng loob na sabihin yung totoong nararamdaman mo. Yan, gawin mo ng tama ha. Gawin mo ng tama. Speak truth in a nice, siyempre loving, passionate way. Tandaan nyo, palagi nyo avoid ang chaos. Kasi June is a little bit of chaos. Ganito yung pwede mangyari yan. We have the 29 of June, Mercury in Leo. Isa rin to. No opposite Pluto in Aquarius. Ito yung may mga bagay. Tatandaan nyo yung palagi natin sinasabi kasi nagaganap talaga siya. May mga bagay na hindi mo aasahan. Ito yung mga gulo. Yan, may mga gulo, away, battle power. Ito yung time na kailangan mong magpakababa. No? Habaan yung pasensya, calm, stand up your ground, di ba? Kapag magawa mo ito, universe will pay you a massive reward. As in, kailangan maging calm ka, wag ka muna magpapatol, wag ka muna, basta yung in June na to is kailangan mong mag-survive ka this June. No, June 2025, you need to survive. And yung mga dapat i-leave behind and i-change and setting, then big change happen. Si universe na ang bahala sa'yo. Si universe ang gagawa ng magandang opportunity mo sa buhay mo o magandang pagbabago sa buhay mo. The will, diba? Family wishes come true po. Marami na ba to? Okay, let's go. Uy, we have the ring. A marriage will take a place, either romantic or a business. Commitment yan. Ibig sabihin, maaring may tao na mangangako sa'yo, di ba? Maaring kung this is a relationship, maaring magkakaroon ng promises to each other. Yan.
Sa business naman, maaari may mga tao na magkukupit sa'yo, na magkakaroon kayo ng partnership, dealing, collaboration, or someone na i-share siyang goal sa'yo, yung mga ganong sitwasyon. May mga commitment na parating sa iyo. Baka may mga darating din na opportunity sa'yo, no? Kasi beautiful to. Beautiful. Nag-i-English pa si ate, kaya na bahala mag-adjust sa ate nyo. Yan, maganda siya kasi flower. Tsaka buo yung kurik niya. Yung iba sa inyo is maaring vacation, ano, meron kayong mga bakasyon or need to magbakasyon, bulol lang, ano. Family sorrow, yung iba dito may mga pinagdadaanan, no? Lungkot, related to a family. Yan. Family wishes come true. Ano man yung wishes mo sa family mo, huwag kang malungkot, no? Huwag kayong malungkot. Sabi ko nga sa inyo, ibibigay sa inyo ni universe. Yan. Baka family wishes nyo is mag-travel kayo together with your family, ganyan, o matapos yung mga paghihirap. Doing something risky, taking a chance. Yan, maaring magti-taking a risk ka sa isang bagay, sa isang sitwasyon sa buhay mo. Sa nakikita ko dito, maaring ikalulungkot ng family mo, no, or ikalulungkot mo, kaso need mong mag-take a risk or may gagawin ka isang bagay sa sitwasyon. Ganyan. And meron tayong younger woman, dealing or relationship with a younger woman. Maaring itong si commitment, maaring ito is anak mo. Baka itong anak mo may hihilingin sa sayo, di ba? O kaya ito yung karelasyon mo sa iba sa inyo, ano nyo lang, vice versa nyo. Maaring yung karelasyon nyo is mas bata sa inyo. 1 taon, 2 taon, kung ano man yan. Or vice versa. Yan. O kaya may makikipag-dealing sa'yo na lalaki, no? Itong mas batang lalaki. Related to a business, to work, opportunity, mga ganyan. Tingnan natin ang iyong energy. Energy ni Aquarius, this second half. Energy ni Aquarius, second half, June 2025. Ay. Anong ibig niyong sabihin? Okay. Ang energy mo, sa nakikita ko sa'yo dito, ang energy mo na dito kasi sitwasyon mo na meron kang mga bagay na iniilusyon. Yan. May mga iilusyonin ka, may mga siguro you have a manifestation na maaaring hindi pa na sa iba sa inyo hindi pa nakakamit totally, no, yung mga manifestation nyo. Tapos meron ka daw mga iisipin na siguro andun yung sitwasyon na you want to take a risk, andun yung sitwasyon na gusto mo nang umpisahan itong project na to, gusto mo nang mag-new beginning. May mga situation ako na nakikita na maiisip mo or iisipin mo, mga new plan, ganyan. May mga new plan ako nakikita sa iyo, you want to take a risk, you want to jump to your fashion, pero medyo, ang nakikita ko dito medyo hindi mo pa nagagawa. Kumbaga, namamanipulate ka ng sitwasyon na meron ka sa ngayon. Kumbaga, andun din yung sitwasyon na maaring iba sa inyo, nagdududa kayo, pag ginawa ko to, anong mangyayari? Kung magti-take a risk ako, anong magaganap? Anong mangyayari? Maaring may konting pag-aalala, no? Ako nakikita sa inyo. Iyon, ang nakikita ko. Paano yung family ko? Ganyan. Kasi andito rin si family. Paano sila? Paano yung mga anak ko? Paano yung ganito? Paano yung ganyan? May mga isipin nga mga ganun May mga illusioning ka na mga ganun, no? Kasi nakita ko dito. May mga gusto kang gawin na mga bagay-bagay, pero nagkakaroon ka ng limitation in life. Nagkakaroon ka ng, iba siya nagkakaroon ka ng something, pagtatakda. No, halimbawa, kailangan within one month and magawa ko na to. Within this, before mag-end ang year or bago pumasok ang next year, 2026, magawa ko na itong lahat. Mga ganun sitwasyon. Ako nakikita sa iyo. May mga sitwasyon na gusto mong ayusin, may mga sitwasyon na gusto mong baguhin, may mga sitwasyon na you want to transform, may mga sitwasyon na you want to end. May mga ganung bagay. Ako nakikita. Baka iba sa inyo maglilipat kayo. May paglipat or may something happen na cleansing. Ako nakikita. May mga ganung sitwasyon. Tingnan natin ang anong balakid or obstacle
the second half kay Aquarius. Anong balakid o obstacle? The second half. Okay. Ano po yun? Paka-explain nyo sa akin. Oh, okay. Ang balakid sa'yo kasi Aquarius, alam mo yung napanghihinaan ka ng loob. Yan na nagiging balakid mo. Napanghihinaan ka ng loob. Alam mo yung may mga point ng buhay mo na pagod ka na, may mga point ng buhay mo na pinipilit mo pa rin na balansehin o maging okay ang lahat. Pero ikaw, at the end, ikaw din yung nahihirapan. Yan na nakikita ko sa'yo. May mga point ng buhay mo na nagiging weak ka. Yun. Kumbaga na doon ka sa sitwasyon na may mga bagay na hindi mo kayang i-accept, ganyan, o hindi mo pa ma-accept, may mga ganun sitwasyon. May mga bagay na ma-manipulate ka o nakokontrol ka ng sitwasyon. Yun ang naging balakid mo. Actually, yung pagiging yung personality mo. Kasi, may mga time na napanghihinaan ka ng loob. Nagiging weak ka. Kumbaga, andun din yung, may mga bagay din kasi na maaring naaabuso ka na, ganyan. Parang okay lang sa'yo. May mga ganun. Sa iba lang yun sa iba lang yun. May mga ganun. May mga sitwasyon na siguro hindi ka na rin minsan nagiging totoo sa sarili mo. Sa iba sa inyo, hindi kayo lahat, no? Sa nakita ko dito. Yun, naalala ko fa energy ka eh. Huwag ka mapanghinaan kasi yung kahinaan mo ang magiging kalaban mo. Dito. May mga bagay na kailangan mong harapin. May mga bagay na kailangan mong desisyonan. May mga bagay na kailangan mo ng clarity. May mga bagay na kailangan mo ng itama. Ganyan. May mga ganun. And accept. No? May mga bagay na need to leave behind. Tulad ng sabi ko kanina, di ba? Kung whatever holding you back sa nakaraan, leaving behind, clearing, moving forward, yun. Yung pagiging mahina mo, ang kakapitan mo ngayon. Kailangan, you need to be strong. No? Kailangan sa'yo is magkaroon ng mental clarity. Kailangan sa'yo this time is to step up. Make a new horizon. Mag-start ka ng new horizon sa buhay. Tingnan natin ang immediate outcome. Ay, sorry anak. Sorry. Nano ko yung buntot niya. Immediate outcome. Kung ano lang yung nakikita ko sa baraha, yun lang sasabihin ko ha. Yun ang pinakita sa akin. Pero kung hindi naman kayo, huwag nyo lang anuhin. Kasi, marami kayo energy. Till next time. Till next time. Okay, immediate outcome. Ang nakikita ko sa'yo dito, may ano ka pa. Alam mo, ang immediate outcome na sa'yo, dahil sa, ikaw na yung, alam mo yung ikaw na yung mahina, ikaw na yung nagiging weak sa situation, sabi ko sa'yo sa obstacle mo, pero at the end, ikaw pa yung masama. Yun ang nakita ko sa'yo dito. At the end, ikaw pa yung mas nahihirapan. At the end, ikaw pa yung kumbaga, then ikaw pa yung may mga tao pang nagagalit sa'yo, may mga tao nagiging ayaw sa'yo, may mga tao na nagsi-celebrate na dahil sa mga dinaranas mo ngayon, yung mga ganong sitwasyon. At then, ikaw yung napapasama sa pagiging weak mo. You need to stand strong. Stand strong. Tama ba ako sa English? Kaya na mag-adjust Mubita yung ate nyo. Ganun. Kailangan mo manindigan. Kailangan mo protektahin yung sarili mo. Kailangan mo depensahan din yung sarili mo. Kailangan mo panindigan na tama ka. Kung tama ka, ipanindigan mo, syempre. The more na nagmamahina ka, the more na magsasaya sila. The more na ikaw yung masama at the end. The more ikaw yung mali. Kahit na hindi naman ikaw yung mali. Diba? Kailangan ganun. Kaya ang nakita ko sa'yo dito, yung immediate outcome mo is, ikaw yung
Ikaw yung nagiging mali sa paningin ng mga tao o sa paningin ng paligid mo. Parang ikaw yung hindi nakakaintindi, mga ganyan. Tingnan natin ang parating sa'yo. Ano pong parating kay Aquarius? Ang kiri dyan, dami o, sirwa. Parating po kay Aquarius. Anong ibig nyo sabihin, universe? Okay. Ang parating sa'yo is merong isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo na hindi magiging maganda. Ibig sabihin, magpo-fall down siya. No? Sa nakikita ko dito. Yun. Sana hindi kayo lahat. May mga hindi maasahan, as in. Tulad ng sinabi ko kanina, di ba, dahil sa portal, isa rin yun. May mga hindi mo aasahan na nag-failed o mag-failed, no? May mga revelation, may mga unexpected situation. Yun ang nakikita kong parang sa'yo. May mga situation na hindi ka stable eh. Totally, hindi ko nakikita na may lungkot dito sa nakita ko. May lungkot ka. No? Pero kahit dun sa lungkot na meron ka, ang gagawin mo dito is because of the pride na meron ka is parang nakita ko hindi mo ipapakita na panghihinaan ka ng loob. Hindi mo papakita na may mga pinagdadaanan kang o na may mga pinagdadaanan kang problema o may mga sitwasyon na lungkot, ganyan. Ganun na nakikita ko sa'yo dito. O sa parating din sa'yo, parang may hinihintay ka, no? May hinihintay ka na dumating o may hinihintay kang kausap, may hinihintay ka na isang sitwasyon o tao man yan o ano man yan, may hinihintay ka. Communication, something, ako nakikita. Pero dahil sa pride mo, hindi ikaw ang makiuunang makipag-communicate or vice versa. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Meron ka rin mga parating sa'yo. Parating sa'yo kasi may marireceive ka may marireceive ka na text message, communication, information na ikakashock mo. Yun ang nakikita ko sa'yo. Iba dito is maaring may aalis or ikaw ang aalis or someone may aalis. Anak, baba mo na. Okay, thank you. Tingnan natin kasi nag-ano si mami, huwag ka dyan sa dapat mo iwasan. May pag-alis. Baka may travel ka. Diba sa inyo, baka may travel kayo, meron na kayo aabandonahin sa buhay nyo. Meron na kayong iiwanan sa buhay nyo. Kasi hindi siya nag-success, kumbaga nag-fail siya. No, baka yun na yung iiwanan nyo. May i-leaving behind kayo or may mga ipo-forward kayo na plano this time. Ganyan. Ano dapat iwasan? Aquarius. Ay. Universe, explain nyo sa akin to. Okay, ang dapat mo daw iwasan, Aquarius, is not to sacrifice. Hindi not to sacrifice. Mali ate yung guna ate mo. Hayaan mo na, ganito talaga ako. Ang sinasabi dito, iwasan mo yung hindi ka magsakripisyo sa isang bagay o sa isang sitwasyon na gusto mong magkaroon ng magandang resulta doon sa bagay na yun. Alam ko naman na mahilig ka naman magsakripisyo, no? Kumbaga, huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag kang mapanghihinaan ng loob tulad ng nahandito. Huwag kang maging weak. Kumbaga, umasa ka na darating yung time na may darating na magandang plano para sa'yo. Si Universe o si Lord, no? Yan. Kumbaga, yung sakripisyo mo, papalitan niya yun. No? Kaya huwag kang mapanghihinaan ng loob.
Yan. Sinasabi rin dito, iwasan mo din na kung kinakailangan mong humingi ng tulong o kung kinakailangan mong humingi ng payo for someone sa mga bagay na pagdadaanan mo, gawin mo, no? Iwasan mo din yung maging moody type if ever na mayroong mga ganun sa inyo. Umiwas ka sa moody type o kaya yung mga taong moody. Umiwas ka sa mga taong unfaithful, sa mga taong makasarili, sarili lang iniisip. Iwasan mo yung mga tao na liar. Aray ko anak, ang sakit. Ang sakit Dito ka. Umiwas ka sa mga tao na masusungit or iwasan mo magsungit, no? Lalaki ka man o babae. Yan. Iwasan mo yung hindi ka magplano ng bago, magkaroon ng mga bagong pananaw sa kinabukasan, at magkaroon ng mga bagong strategy in life. Iwasan mo na malito ka at matakot ka sa mga pagbabago sa buhay. Huwag kang magkaroon ng self-doubt sa sarili mo. At syempre, huwag kang magpahatak sa nakaraan. No? Ang sinasabi rin dito. Huwag kang matakot sa change na mangyari into your life. Yan ang mga dapat mong iwasan. Tingnan natin ang money mo. Kamusta po ang money this second half ni Aquarius? May mga bagay na huwag kang malilito. Don't delay, no? May mga bagay na kailangan mong desisyonan. Huwag mong i-delay. Huwag kang mumong i-cancel. May mga ganon. Huwag kang magdalawang isip na gawin yung gusto mong gawin in life. Your money, the Fool. Okay, when it comes sa money mo, sa iba sa inyo, maaaring nagkakaroon na kayo ng pag-iisip when it comes sa parang panibagong pagsisimula muli na mag-iipon na ako, this time ganito na, ganun na, ganyan na. Nandito ka na sa sitwasyon mo, no? You're starting a new beginning in life when it comes sa pagpapatakbo ng iyong money. Maaaring nagkakaroon ka ng mga bagong strategy o may mga bago ka ng papasukan na para mas lumago yung iyong pera, no? Nandito na yung mga pag-iipon ng pera o kaya yung magmo-more kang focus at action sa kaperahan mo this time. May mga plano, magti-think advantage ka na sa para magkaroon ng development more yung pera mo. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Or you need, no? Kaya, nandito kasi sa hangman. Kung mga bagay, o yung iba dito is, wala kayong ginagawa, huwag ka maging hangman. Kailangan mo na rin kasi mag-umpisa dito, no? Kailangan mong punayin yung cups mo. Kung baga nasa sa'yo si key dito, no? Para magkaroon ng pagbabago sa kaperahan mo. Nasa sa'yo si key para, ano ba to? Mag-success ka when it comes sa money mo. Huwag ka lang isip ng isip, huwag ka lang ilusyon ng ilusyon, huwag ka lang dream ng dream dyan. Kailangan mo na rin talaga mag-umpisa from the top, from the zero. You need to resetting din yung sarili mo. Kaya yung money mo ngayon, hindi yung live of faith mo sa buhay mo na you creating yourself na yun, no? Nagkakaroon ka na ng creation when it comes sa money mo this time. Yan, nag-uumpisa ka na. Good yung yung iba dito, good yung energy mo when it comes sa pagpapatakbo ng money mo. Kasi at least nag-reset ka, no? Hindi yung, kumbaga nagkakaroon ka ng mga new idea, ganyan. Ay, ganito na gagawin ko. Gagawin ko to para lumago ito. Halimbawa, yung pera ko ipapasok ko dito sa bangko na to, o yung pera ko ipapasok ko sa stock na to, o yung pera ko ipapasok ko sa ganito. Diba? May mga ganun ka ng sitwasyon. May mga strategy ka na naiisip or maiisip. Kamusta ang career or money? Or you need ni Aquarius. That's ganun. Gutsa. 5 and 5, eh. When it comes sa career mo or job, ang nakikita ko sa'yo dito medyo magulo, no? Hindi ko lang alam kung iba sa inyo is wala na kayong trabaho o nag-change kayo ng job, work, career. Ang nakikita ko sa inyo dito, yung iba sa inyo ganun. Kasi ang nakita ko sa inyo, maaaring nagkaroon ng mga hindi pagkakaintindihan, maaaring sa mga kasama sa trabaho, ganyan, o nagkaroon ng mga struggle in life na kailangan mo nang umalis doon o kailangan mo na magpalit ng career o na magpalit ng trabaho.
sa iba sa inyo. Or sa iba sa inyo, kung gusto niyo na magpalit ng trabaho, okay lang. Kasi may mga new opportunity, new idea na makapagpapabago ng buhay niyo dito, no? Kung hindi ka na talaga totally masaya dito sa meron kang career or trabaho this time, this is the time na kailangan mo na mag-focus sa sarili mo dito, no? Kumbaga, mas gagaan kasi yung loob mo o yung sarili mo o yung energy mo kung magbabago ka ng career dito. Kasi why na dito kasi si Devil? Ibig sabihin, may mga tao na hindi ka rin gusto, ganyan, may mga tao na nagkakaroon ng blockage to growth para sa iyo, no? Kasi kung aalisin mo yung blockage sa buhay mo, we have the Ten of Pentacles, ibig sabihin, mas more na mas lalago ka o mas more na papasok sa yung blessing. Sabi ko nga sa inyo, di ba, ito yung time na kailangan nyo na mag-cleansing. If you want to renew, mag-renewal ka. Kung gusto mo talaga na, kung gusto mo na, kung magulo yung iyong career, di ba, i-develop mo yung mga dapat i-develop. Kasi dito hindi ko nakikita masaya yung iba. Or maaari may mga naganap o nangyari talaga na kailangan mo umalis o kailangan mong mag-let go sa career mo o sa trabaho mo. Or if you want to stay, okay lang din. Nasa sayo naman yun. Try to, mo lang, i-develop yung career or job mo this time. Diba? Kasi magkakaroon naman siya ng pagbabago. Yun nga lang, medyo hard ito kasi hindi yung struggle. Ganyan. No? Sa mga walang trabaho, may mga new opportunity and idea naman ako nakikita sa inyo na parating. Tingnan natin ang advice. Advice po. Di ba? May mga parating sa iyo, may mga opportunity parating sa iyo, no? Sana wag mo lang deadmahin. Sa nakita ko dito. Ideas and opportunity. Kumbaga, it's up to you to make it happen. No, if you want talaga na gusto mo talaga na positive motion, kailangan mo mag-action. Kasi mag-trust ka sa intuition mo kasi binibigay naman sa iyo yung sign. Advice. O, diba? Meron tayong Ace of Pentacles. Ibig sabihin is may mga binibigay talaga sa iyo na new opportunity si universe. Kailangan mo lang talaga na mag-trust sa intuition mo. Yung iba sa inyo, the Judgment. Okay, ang nakikita ko sa iyo dito, this is the time, sabi dito, start a new beginning in life. Kailangan mo ngayon na pag-isipan, pagdesisyonan, alamin, siyasatin, pag-aralan, yung mga bagay o sitwasyon na kailangan mo na i-let go. Yung mga bagay o sitwasyon na kailangan mo nang desisyonan. This is the time to transform. This is the time na mag-umpisa ka na kung saan mga aspeto ng buhay mo yan, no? Sa direction mo man yan, sa trabaho mo man yan, kung saan man yan na aspeto ng buhay mo. And syempre, i-try mo daw i-reflect yung mga nakaraang sitwasyon sa buhay mo at pag-aralan mo yung mga naganap o nangyari doon sa nakaraan, and then, magdesisyon ka this time. Ganyan. Siyempre, kailangan mo rin maging aware sa pagsasalita mo, sa decision making mo, sa direction mo, sa uumpisahan mo. You need to trust more sa intuition mo. Learn from the past, no? Kailangan mo rin matuto sa mga nakaraan. Sinasabi rin dito na let go the past, it's done, and it's over. Yun, hindi na yung sinasabihan ka rin niya dito, sa nakikita ko dito. And syempre, going toward, kasi andito si Pato, di ba? Pumasok ka sa, kasi may bago ka ng pat na tatahakin eh. Baga, pumasok ka sa offer na ito ni universe, no? Yan, mag-trust ka lang sa intuition mo. Kung may mga new inspiration in life ka na, pero you need to be aware pa rin, huwag agad-agad, no? Mag-aware ka pa rin. Alamin mo pa rin yung tao, kung this is a love life, alamin mo pa rin yung tao, kung this person is para sa'yo, ganyan. O kung kailangan mo nang i-let go yung meron ka, i-let go mo na, no? Yun yung sinasabi rin dito. Kung medyo nahihirapan ka na, i-let go mo na. Yung mga i-let go, yung dapat mo i-let go. And start a new beginning in life. Start a new inspiration in life. Kailangan mo na mag-start ng new mental health, di ba? Kailangan sa'yo is maibalik mo yung confident mo. Kailangan sa'yo i-embodies mo na yung lahat ng lesson you learn from the past. May mga ganun sitwasyon kailangan. Kailangan mo kasi ngayon is mental agility or you need to speak out din, no? Magsalita ka rin kung kinakailangan.
no? Kumbaga, andito rin yung sitwasyon na kailangan mo na rin sa iba, hindi naman lahat siguro, pero if need, 'di ba? Mas okay 'yon na magkaroon ka ng new way when it comes to a communication or communicating with someone. Ganyan, no? Kailangan magkaroon ka ng mga bagong simula. Paano ka makipag-communicate o you need to be aware doon sa mga bagay na 'yon. So, nakita ko sa'yo dito. Arigato namaste, God bless.